Sinantabayanan ng paglabas ng mga alituntunin sa pagpapatupad ng rice tarification law. Sa ilalim ng bagong batas, luluwagan ang pag-aangkat ng bigas ng pribadong sektor pero magpapataw ng dagdag na taripa. Ang kikitaing buwis popondohan naman daw ang mga programa para sa magsasaka. Kaugnay niyan makakausap natin si Edwin Paraluman, ang kinatawan ng mga magsasaka sa National Food Authority Council. Magandang umaga po sa inyo, Ginoong Paraluman. Magandang umaga po. Kara po. Sa inyong programa po. Opo. Kara, magandang umaga. Maraming salamat po sir sa pagtanggap ninyo sa aming tawag. Unang-una po, plansyado na po ba ang implementing rules and regulations ng rice tarification law? Ano po yung mga pangunahing nilalaman nito, sir? Na po, may ginawa ng consultation all throughout the country, Luzon, Visayas, and Mindanao. At yung draft nasa NEDA pa, hindi ko pa nakikita lahat yung draft, kaya lang i-approve siya ngayong hapon sa meeting ng council. Opo. Doon po sa pagbabasa namin dito sa batas, nakita po namin na yun nga po, luluwagan na po yung importation ng yung pag-aangkat natin ng bigas, pero iba-iba raw yung taripa, iba-iba raw yung percentage ng tariff, depende sa kung saan manggagaling yung bigas. I understand kapag sa ASEAN parang mas mababa yung taripa at mas mataas yung taripa kapag non-ASEAN. Tama po ba, sir? Pakipaliwanag po. Tama po yan. Kapag nasa Atiga po, ito po yung ASEAN countries. Opo, ASEAN countries, 35% po. Opo. Yung tariff. Kapag outside po ng ASEAN, 50% yung tariff. 50% po. Yes po. Aha. Kasi po yung nabasa namin doon sa batas, parang nakasulat 180%? The 180%, I think that's during time of calamity, and the President may act or at the time na gusto naman ng President na itaas yun, nasa prerogative ng President yun. Okay. So up to 180%, pero ang nakatakda Yes, po based dun sa mga napag-usapan ninyo ay 35 for ASEAN. 35% for ASEAN. Tapos and 50% for non-ASEAN. Ano po ang dahilan sa likod nito, sir? I think yan naman ang pinagkasunduan sa World Trade Organization. Opo. Mga nung naging member tayo, yun naman ang pinagkasunduan nila. So yun ang pinatutupad ngayon. At saka meron namang ibang kasunduan, yung ASEAN, yung Atiga, na tayo ay member din na hanggang 35 lang po. Okay. Kayo po ang kinatawan ng mga magsasaka para sa NFA Council. Alam naman po natin na tuwing may ganitong mga usapan na mag-i-import tayo, mag-aangkat tayo ng bigas mula sa ibang bansa, ay nagkakaroon ng agam-agam yung sektor ng mga magsasaka na baka ma-flood tayo ng mga imported rice at mawalan or madehado naman yung ating mga magsasaka dito sa Pilipinas. Sa palagay niyo po ba, sir, magiging pabor po ba, makububuti po ba ang batas na ito sa ating mga magsasaka? Actually, sa balitang tarification, unang-una, gusto ko lang explain, Tara, unang-una yung tarification was gusto ng President talagang madaliin. Kaya lang, nung bandang huli na, naging rice liberalization. Napakasakit mong isipin na i-liberalize mo ang rice, tapos the government has no control of full security of the tariff. It will be given now to the private sector kasi free na sila mag-import. The government has no more control, mag-flood na ang bigas sa bansa natin, tatamaan mga magsasaka. Kaya kami mayroon kami agam-agam po na against nga po kami dahil noong ginawa ni Villar yung batas na yan, hindi po inindika ang magsasaka. Kaya hindi na narinig ang aming panig. So walang konsultasyon po? Walang konsultasyon sa amin. Ginawa niya yung batas na yan. Gusto niyang ipanunok sa amin na hindi naman magiging sa amin ang batas ginawa niya. At saka, nagmamadali sila. Bakit sila nagmamadali? Sobra silang nagmamadali. Na yung rice na yan, pag import ang private sector, tarified na yan mula noong pa. So yung NFA lang, pag nag-import, walang tarif kasi gobyerno sila ngayon, kapag private sector ang nag-i-import, may tarif naman yan. O sana yan, kung gusto lang itulong sa magsasaka, ang tagalong importation na yan, saan na yung tarif na yan? Kung gusto lang tulungan ng magsasaka. Ngayon, kami ang tatamaan kasi
yung safety net namin na National Food Authority na bibili ng palay namin, ay tinanggalan nila ng power. Wala nang monitoring, wala nang licensing. So sino pag mag-monitor pag marami nang darating ang bigas, hindi na sila makamonitor sa bodega, hindi na sila makapag-monitor ng mga smuggled, maraming ang nagdating na smuggled na monitor lalo na kapag open na yung market. Baka i-flooded tayo ng smuggled rice. So ano po ang posibleng magiging epekto nito doon sa ating mga magsasaka? May mga magsasaka bang nag-iisip na nako, lilipat na lang kami ng kabuhayan, hindi na lang kami magtatanim pa? Totoo, ganito ang mga iniisip ng mga magsasaka ngayon. Pag hindi na kumita ang magsasaka, ngayon lang tumawag sa akin yung ARPAC chair ko sa Caraga region. Alam mo magkano na ang presyo ng palay ngayon doon, ang bilihan? 14 pesos. From 2024, naging 14 pesos na lang. So ilan ang nawala sa magsasaka ngayon? So yung tatakbuhan ng magsasaka ngayon, ang National Food Authority kasi 20 pesos yung bilihan. Kaya lang, ang problema dyan, yung budget ng National Food Authority na inallocate sa kanya is 7 billion. Kaliit-liit na budget para pamili ng parang buffer stock na lang yan. Okay. Kaya, sige po, Kara. Pero po ang sinasabi po kasi ni Secretary Piñol, ano naman daw po, yung makukuha naman daw na pondo mula dito sa tarification na ito, ay ibibigay naman daw po sa mga magsasaka para mag-improve po sila ng kanilang productivity. Alam mo, Kara, ito yun. Para maintindihan po ng mga nakikinig sa programa niyo. Yung ginawa nila na tariff, 70% goes to PhilMet. Ano yung PhilMet? Yung taga-research ng makinarya. Opo. Okay? Ilan na napunta sa kanya? 5 billion. Okay? Opo. Yung 30%, binigay niya sa PhilRice para gagawa ng similya. Yung 10% mapunta sa Land Bank at sa DBT. Yung 10% mapunta sa research. So, saan ngayon ang kasi indirectly, pupunta sa mga ahensya ngayon. So wala pong pupunta directly sa mga farmers? Wala pupunta directly sa mga pagsasaka. Kaya dyan kami umaangan. Kasi ito naman siya. Hindi kasi ating ganayan. Hindi niya kami tinanong sa katinanong niya, ano ang dito nyo? Wala, hindi niya kami tinanong. Kaya hindi niya nalulok sa akin. Ginawa niya na yan na hindi na papunta. Ano paglaki ng pakikara? Ito ko sa iyo. Kung provision plan mo kasi ang dahil makinarya, iman mo ng Okay. Saan natin kung abono na ibibigay natin sa mga pananim namin, mangungutang namin sa paligid. Di ba? Ang pagpapalaki ng manita, parang bigyan tayo sa inputs. Okay. Nagkakaroon po tayo ng problema sa linya ng komunikasyon, pero maraming salamat po sa inyong mga opinyon. Edwin Paraluman, ang kinatawan ng mga magsasaka sa NFA Council. Maraming salamat po, sir. Okay po, maraming salamat. Bye.